Palang sa oras na ito. Na amin po namin nakapos po ang aming kaalaman. But ang tuntunin mo, Panginoon, ay muli naming narinig na kapag kami ay nangangailangan ng tulong na karunungan, humingi kami sa iyo at kami iyong pagkakalooban. So umagang ito, tulungan mo kami, banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang siya po namin maging tagapagturo bilang aming guro. Salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And Amen. Ito po isang pagpapatuloy po sa mga nakaraang pinag-aralan natin. No po? Inyo po naaalala. Pakita po natin yung title, sister. Buhay na pananampalataya. Makikita natin ang buhay na pananampalataya kung ang isang mananampalataya ay kumikilos. Nakikita niyo po, nakakonect po, pati yung pagtawag natin sa mga manggagawa sa susunod na loobin ng Diyos po, sa susunod na Sunday. In-announce po sa harapan natin. At ito po hindi nalilingid sa akin. In-announce sa pulpit na ito po tugunan natin, mga kapatid. Buhay na pananampalataya. Tingnan po natin yung mga susunod. Sa kabila po, sister. Sige po, yung binigay ko pong instruction kanina kay Sister Ira. Sandali lang po. Yan po, no? Tapos magtutuloy-tuloy po tayo, ha? Kinalugdan ng Diyos ang tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kung ang isang tao po ay walang pananampalataya sa Diyos, aasa po ba tayo na tayo'y kalulugdan ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. Nalalaman lang natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, at nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ngunit hindi naman natin nakita kung paano nilalang ng Diyos. Ang langit at ang lupa, ang pinagbabasihan lang po natin ang banal na kasulatan. Pinagbasihan natin ang banal na kasulatan dahil sa ating paniniwala or pananampalataya. In Romans chapter 8, verses 24-25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin. Kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Mula sa simula ng taong may pananampalataya hanggang wakas. Walang putol po, walang putol sa
continuous ang pananampalataya. At yan po'y nasa inyo, mga kapatid. Kasama ninyo. Kahit saan kayo magpunta, kasama ninyo ang pananampalatayang mula sa Diyos. Next. Ipinapakita nito ang malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino man sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah. Susunod po, kapatid. Pagmasdan po natin, mga kapatid, kung ano po yung nilalaman ng mensahe ng Diyos, no? At kung kayo po may mga dalang Biblia, kung saan po kayo maalwan na naunawaan niyo po English o Tagalog yan, no? O anumang interpretasyon po, no? Malaya po kayo na magbukla. Kinalugdan ng Diyos ang tao dahil sa kanilang mga mabubuting mga gawa, katulad ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin. Alam niyo po ba, kapag palataya ay nananalangin sa Kanya na hindi niya nakikita, kinalulugtas siya ng Diyos. At pagbabasa, aral ng salita ng Diyos, or even pagsasik gabi, nagagalak ang Diyos, mga kapatid. Hinalulugdan tayo ng Diyos. At pagsunod sa mga kautusan, batas, tuntunin na Kanyang ipinatupad sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yan po yung nakalahad natin sa panahon na ito, no? Na ipinapatupad. Pinatupad sa lahat ng mananampalataya. Mga kapatid, kinalulugdan tayo ng Diyos. Hallelujah. Nagagalak ang Diyos sa atin, nag-glorify siya, sapagkat nakikita niya po, no, ang pagtalima ng Kanyang mga anak. Mga kapatid, pagkakataon na natin to, no? Bago man tayo o luma na sa iglesia ito, present po natin yung ating sarili. Lord, ito po yung pinakamainam na pagsamba ko sa iyo. Ang ialay ang aking buhay. Hallelujah. Ang mga taong nagsilbing halimbawa at huwaran sa pananampalataya, makikita niyo po dyan sa chapter 11, no, kung sino-sino po yan. Sige po, pakita natin, no? Sino silang naroon? 16 na pangalan ang naitala na may pananampalataya sa Diyos. Una, si Abel. Napapansin niyo po si Abel, no? Ang silang na naisulat po, no, sa Biblia. Si Abel ay naitala dahil sa pananampalataya sa Diyos. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa kanyang kapatid ni Cain. Si Enoch, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Sige po, tuloy lang tayo, kapatid.
si Noah. Dahil sa pananampalataya, anong ginawa ni Noah? Kapatid, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit, hindi pa niya nakikita. Naging sensitive po yung tainga niya, no? Si Abraham, dahil sa pananampalataya, anong ginawa ni Abraham? Sumunod. Kukunin niyo po yung mga important word, ha? Nakinig, sumunod. Nang si utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon din. Pangako parehas lang po, ha? Walang pagkakaiba po, no? Mula kay Abraham, Isaac, Jacob, ang pangako ng Diyos, isa lang po. Isang klaseng pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Tingnan niyo po, no? Hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid, parami ng parami ang bunga ni Abraham. Yan po ba'y patay na pananampalataya? Buhay po yan, mga kapatid. Buhay yan. Patay na, no? Si Abraham. Libo-libong taon ang lumilipas, pero tingnan niyo po ang binhi niya. Padami ng padami. Yan ang buhay na pananampalataya. Nasubukin ng Diyos si Abraham pananampalataya. Tingnan niyo po, pinanghawakan niya. Ang nag-udyok sa kanya na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac, bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon. Si Sarah, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya matanda na, kahit si Sarah ay hindi na magkaanak pa. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kay Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Si Jacob, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak, si Jose, bago siya namatay. Hanggang katapusan po, no? Umpisa hanggang katapusan ng ating buhay. Sunod po. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, nagpapahiwatig po, no? Ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Egypt. Ang mga magulang ni Moises, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi na takot na sumuway sa utos ng hari. Maging si Moises, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroong ng sapat na gulang
na tawagin siyang anak ng prinsesa, ng prinsesang anak ng hari. Pananampalataya din na nag-udyok kay Moises na lisanin ang Egypt or Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari ng Pero. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa kanilang mga panganay. Ang bayang Israel, dahil sa kanilang pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad lamang sa tuyong lupa. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Si Rahab, dahil sa pananampalataya ni Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Tingnan niyo po makasalanang babae po. Pero tingnan niyo po ang maikling pahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw ay hindi napahamak, nakasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos. Si Gideon, ano po? Sino pa po? Si Barak? Tuloy lang po, sister. Sige po, tuloy lang. Yan. Okay. Ma-highlight lang po yan. Si Samson, si Jephthah, si David, Samuel, at mga propeta. Sundan nyo lang po ako, no? Focus po kayo, sister. Focus kayo dito sa harapan ko. Yan po, no? Sige po, tuloy-tuloy na po. Yan. At sige po, si Samuel. At mga propeta. Okay? Ano ang kanilang ginawa? Mga kapatid, babalikan ko lang po ito, no? Baka po nawawala, no? Nawawaglit sa ating isipan. Focus tayo, ha? Concentrate tayo, mga kapatid. Set aside po muna natin kung meron tayong mga alalahanin na focus, concentrate tayo sa salita ng Diyos. And then, balikan po natin yung sinabi ng ating senior. Last year pa po, no? Listen, obey, and follow. Yan po makikita niyo dyan sa faith. Listen, obey, and follow. Lahat po yan nakakonek yan sa mga darating na linggo para po pagtahak natin sa taong ito. No? Isa lang ang ating focus, ang iba't ibang gawain ng Diyos na inatang sa balikat po ng mga mananampalataya. Listen, obey, and follow. Ano ang kanilang ginawa? Ito na po, no? Ang kanilang ginawa. Si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog. Ginawa po, may action na ginawa si Abel. Sige po. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ni Abel nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid. Nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, kahit patay na. Tingnan niyo po, no? Kahit patay na si Abel, 4,000 taon nang lumipas, nagsasalita pa rin siya. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya po buhay ang pananampalataya ng mga mananampalataya ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Buhay po yan. Nakikita po yan sa mga kilos,
sa paggawa ng bawat isa. Nilisan ni Enoch ang daigdig ng hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago pa siya kinuha ng Diyos. Si Noah, gumawa si Noah ng malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. May ginawa po si Noah. Sinunod niya po ang instruction ng Diyos. Narinig ni Noah ang instruction ng Diyos. Nung marinig niya, may action kagad ginawa si Noah. Gumawa kagad siya. Kaya ang buo niyang pamilya ay naligtas. Tumaliba agad ang mga taong ito. Susunod. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Abraham nga ay sumunod. Nang marinig ni Abraham ang tinig ng Diyos, may action kagad siyang ginawa. Agad-agaran siyang sumunod sa salita ng Panginoong Yahweh. Kahit hindi niya alam, balikan lang po natin. Thank you. Kahit hindi niya alam kung saan siya papunta, sumunod na kagad siya. Okay? Sunod. Sumunod na siya kahit hindi niya alam kung saan siya patutungo o papunta, mga kapatid. Dahil narinig niya ang utos ng Diyos. Agad-agaran niya sinunod. Si Sarah kahit matanda na hindi maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanaig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Lahat po ng mga ipinangako ng Diyos, ito po'y kanyang tutuparin, mga kapatid. Kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa Genesis chapter 18, beginning verse 11 and 4, hanggang 14 po. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Tuloy lang po. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayon, ako'y matanda na. Pati ang aking asawa, masisiyan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah sa nagsabi kung kailan pa siya tumanda sa kasiya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham. Ano po ang tanong ng Panginoong Yahweh kay Abraham? Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh, mga kapatid? Ang tanong po sa atin, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Ano sagot natin, mga kapatid? Praise the Lord. Lahat po ay kayang gawin ng Diyos. Hallelujah. Balikan lang po natin, tanawan lang po natin, no? Tatlumpung taon nang lumipas, mga kapatid. Kung nandito pa po yung mga nakasama ko mula sa Avenida na tayo po'y nangungupahan, mga kapatid. Purihin ang Diyos.
Palipat-lipat tayo ng matitirhan kung saan-saan tayo pinapadpad. May mga taong hindi naman natin kakilala. Hindi naman natin masasabi na sila yung mananampalataya na kasama natin. Pero sila po'y tumutulong sa atin. Bilang isang iglesia. Na po, mga kapatid, kung naaalala niyo po, no, ang perpetual. Pinahiram sa atin, no, ng may-ari, Mr. Tamayo. Yung labi po, no. Tingnan niyo po yun, no, hindi natin sila kasama sa ating iglesia, pero ginagamit ng Diyos sa mga taong ito. Para tayo magpatuloy po sa ministeryo ating nilalakaran. Pagka medyo dumadami po sa labi ng perpetual, dinadala tayo doon sa may likuran po ng perpetual, no? Yung covered court na wala pong dingding, bubong lang. Kapag umuulan po, no? Balik tanawan lang po natin yung mga kapatid. Pag umuulan, pag ganyan ang hangin, yung congregation po gumaganon. Kasi po mababasa sila dito. Pag doon naman ang hangin, aampias doon, gumagalaw ang congregation po. Balik tanawan natin po yun hanggang sa panahon ito. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Lahat po ay kayang gawin ng Diyos. Hindi nga po natin kakayanin baguhin ang ating buhay. Kahit anong sikap natin, hindi natin kayang baguhin ang ating pagkatao. Ngunit dahil sa salita ng Diyos na narinig natin, pinako ng Diyos ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Opo, mahalaga po, no? Mahalaga, pati po yung binhi ng pananampalatayang inihasik sa atin. Ito po yung musbong sa ating mga puso. Yan po magbibigay sa atin ng pag-asa para sa hinaharap. Bigyan niyo po ng tissue yung mga lumuluha po. Mga kapatid, yun yung katabi niyo po. Bigyan niyo po ng tissue. At ako po, wag na po, no? Andito po. Napapaluha din po. Yan po ay nagbabago ng lahat ng ating pagkatao. Ang salita lamang ng Diyos. Okay? Kaya po lahat magagawa ng Diyos. Kaya po ano natin na po, yung pag nasaan lang po natin ang salita ng Diyos. At lahat po yan ay matutupad. Sunod kapatid. Sa Genesis, Kabanata 21, talatang 1-4, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Makikita niyo po sa, sa salita ng Diyos. Verse 2. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak na isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Mga kapatid, kaya po lahat ng ipapangako ng Diyos ay tutuparin ng ating Panginoong Yahweh, ang Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Amen! Ang sarap naman palakpakan ng ating Diyos. Tutuparin po lahat yan. Makikita niyo po, nakapaloob lahat yan po sa buhay na pananampalataya natin. Susunod kapatid, ang pananalig ni Abraham sa Diyos in verse 19.
Iginawad niya sa kay Jacob ang pagpapala sa hinaharap. Sa mga talatang si Jose ay nagbilin sa paglisan ng mga Israelita sa Egypt o sa Egypto. Maging ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Inibig pa ni Moises na makihati sa dinaranas na kaapihan ng bayan ng Diyos. Talatang 20, inibig pa niya. Kisa po magtamasa siya, no? Inibig niya po, no? Nakibagay po siya, mapapansin niyo po, no? Kung ang mga Israelita po ay naging alipin sa Egypt, binagayan po ni Moises. Nakihati po siya sa dinaranas, tinitiis na hirap ng bayang Israel. Kaysa pinili niya na siya magtamasa ng kasaganaan, pinili niya pa po na may kahati sa hirap na dinadanas po ng kanyang mga kababayan. Nilisan ni Moises ang Ehipto na kasama niya ang Diyos. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, hindi siya humihiwalay, Nang lisanin ni Moises ang Egypt, tingnan niyo po, sinong kasama niya? Ang Panginoong Yahweh. Hindi siya lumalakad po sa sarili niya. Tingnan niyo po, napakasimple pong pakinggan ng salita. Egypt, kasama niya ang Diyos. Kaya ganun na lamang po ang kanyang kumpiyansa. Ganun na lamang ang kanyang katatagan. Dahil kasama niya ang Diyos. Amen. Hallelujah. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niya nakita ang Diyos habang sila'y naglalakad. Nakikita niya ang Diyos. Nakikita niya kung gaano sinasamahan ng Diyos. Pinoprotektahan ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. No? Yung presensya ng Diyos po bumabalot sa kanya. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya. Nananatili ang presensya ng Diyos kay Moises. Itinatag sa bayang Israel ang kahalagahan ng Pasko. Dahil din sa pananampalataya, tingnan niyo po kung gaano sumunod si Moises. Itinatag niya ang Pasko at iniutos sa bayang Israel, sa mga Israelita na pahiran na po, nang sinabihan ni Moises ang bayang Israel, ano po ang naging action paggawa ng mga Israelita? Sumunod kagad sila, pinahahiran nila ang mga hamba ng kanilang mga tahanan. Bakit po? Para mailigtas sila. Upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Kaya po kailangan agad-agad tayong susunod. Huwag na tayong magdalawang isip po, no? Huwag na po, kapag narinig natin ang salita, mga kapatid, listen, obey, and follow. Para po sa atin yan, no? Para sa atin yan. Sa ikabubuti ng ating buhay. Ang bayang Israel ay tumawid sa dagat na pula. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israel sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egyptian o Egyptio nang ang mga ito'y tumawid. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, yung mabubuting mamamayan, nakaligtas ng tumawid. Pero tingnan niyo po, yung masasama,
may kinalalagyan. Mapapahamak ang masamang tao. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho. Verse 30. Gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Tingnan niyo po, sumunod lang sila. Ha? Umikot lang kayo ng 7 beses, 7 araw. Babaksak yan. Sinunod lang nila instruction. Eh kung hindi nila sinunod, babaksak ba yung pader? Hindi po. Listen, obey, and follow. Pinag-ingat ni Rahab ang mga Hebreyong espiya sa talatang 31. Dahil sa pananampalataya ni Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw. Sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Tingnan niyo po, mantakin niyo po, no? Makasalanang makasalanang tao. Tumulong, no po? Tumulong sa atin. Pinagpala siya ng Diyos. Inulungan niya po yung mga espiya, no? Tingnan niyo po, ang Diyos yung kakaiba po talaga ang kaisipan ng Diyos. Eh. Basta tumutulong tayo sa iglesia, pinalalago natin ang gawain ng Diyos. Pagpapalain tayo mga kapatid ng Diyos. Amen? Hallelujah, Lord. Sige po, tanin ko na po dito, tatapusin ko lang po pansamantala. Ang mga propeta at hukom ay nagwagi laban sa mga kaharian. Tingnan po natin. Mga talatang sumusunod. Sino po ba sila? Magpapatuloy pa ba ako? Alam niyo po, totoo po itong sinasabi sa scripture. Tingnan niyo po, kung gaganapan po natin na ipahayag po ang mga kasaysayan ito ni Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. Walang katapusan po yan na panahon. Napakahaba. Natalakayan po yan. Kaya po nagpauna na po siya. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang mga tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, at mga propeta. Mga kapatid, salamat po. Sige po, tayo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Pagkatapos po natin to mga kapatid, no, at pagtulong-tulungan po natin, no, tulungan natin ang bawat isa. No, at sasapit na naman po ang ating pong weekend worship service. Gusto po natin na walang putol, ano, yung ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ko na po putol. Kaya po kung hindi pa tayo nakakonect, mga kapatid, no, sa mga nakaraang taon, via Zoom po, no, tulungan po natin, no, hingi tayo ng tulong sa